Hello mga ka-idol, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa muli ito naman po ang inyong lingkod, nagbabalik naman po mga idol. Bago natin simulan ang talakayan mga kapatid sa mga gamit na ito, ay ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas. Hello mga idol, ito po yung ating mga gamit na mabisa na pangsumbalik at pwede itong magamit sa sangkap sa lana. Ito yung pwede sa lana sapagkat napakataas niya. Pwede itong pira-pirasuhin at ilagay sa sangkap lana o garapa. Pwede rin ito sa sa bao o niyog na walang mata. Ito naman po ang ating nalinis na mga sumbalik na ugat. Yan, puro ugat ito mga kapatid na pangrabuelta sa taong nagtatangan. Dito mga kapatid, pangrabuelta kung titirahin man kayo ng ng kulam o barang, ay kusang babalik mga kapatid sa taong tumira ng kulam. Yan, ito po yung baliktaran mga kapatid na yan, kung ganun mo siya, meron siyang butas. Pag ganun mo rin, may butas. Hugis 3 piko mga kapatid. Hugis 3 piko siya. Pwede itong gawing sangkap na kasahan ito ng iba't ibang uri ng mutya dito sa dito sa likuran. Ito yung mga kapatid, yung isa na matindi. Gagawin kong pang personal sapagkat 3 ang butas niya na sumbalik. Yun, nagustuhan to ng isa nating katropa, kaya nagustuhan ko rin. Ito na lang ang ibibigay ko sa kanya. Ito, meron na itong mata ng kabay. Pwede itong putulin dito at saka dito, saan man niya gustong putulin. Pwede rin ito gawing yung sa cross, pero mas magandang nakadikit siya para sumbalik mga kapatid. Kasahan na lang dito, ibibigay ko bukas kay bro Joel dos yan, dito sa sa bayan namin mga kapatid, sa Bukidnon, Kibawi. Ito sana yung nagustuhan niya, pinapili ko sa kanya, kaya mahirap kasi itong hanapin tong ganito, kaya ito na lang ang ikaloob ko sa kanya. Isang ito gagawin ko rin kasahan ko ito mga kapatid. Ibilad ko muna ito para maging na tayo mga kapatid, bulol. Ganon talaga mga kapatid, kapag nagkakarga tayo ng mga malalakas na orasyon sa katawan, talagang nakakaroon ng feedback mga kapatid yung katawan natin. Pagkatapos ng para tayong minsan para tayong lutang. Yun po ang mga kapatid, ang mga feedback kung nagkakarga tayo ng mga kakaibang dasal, mga puder, pundo. Yan po ay sumbalik mga kapatid na walang katapusan. Ito 3 beses ito mga kapatid, 3 beses na malulusutan ang mga pagsubok o mga, pwede rin ito sa lihis at sumbalik mga kapatid. Pwede rin ito sa pangkalahatan, kabal, kung ito ay riritualan mga kapatid or kakargahan ng mga pangkalatang gamit or pangkalatang depensang orasyon mga kapatid. Yan po ay magiging pangkalatang gamit sa pangontra sa lahat ng uri ng mga matutulis mga kapatid.
paano natin malaman kung ito'y buhay o walang buhay mga kapatid ang gamit natin? Base po sa aking nararanasan mga kapatid sa pagtatangan, yung dati kapag wala pa akong gamit dati, yung bago pa sa akin, baliwala lang ito pa sa akin nung mga ilang araw pa, baliwala sa akin yung mga gamit tong maiwan ko. Pero habang tumatagal mga kapatid, ay para bang hindi kumpleto o para bang hindi safety yung araw, yung paglakad mo mga kapatid kung wala kang dalang gamit. Yan po mga kapatid ang isa sa palatandaan na buhay ang ating mga tangan. Umiinit po siya mga kapatid at minsan makakaramdam ka ng kakaibang kilabot na hindi pangkaraniwan mga kapatid sa paligid. Kung ito'y tangan-tangan mo mga kapatid, para kang sinusunog minsan kapag may taong tumitira o tinitigal po ka ng palihim or palipad hangin, yung masamang mga tira, ay umiinit yung katawan mo mga kapatid. Ibig sabihin yan ay tinutunaw yung mga dasal na ibinabato sa iyo mga kapatid. At sa mga kung sa magtitesting naman mga kapatid, kahit yung sabihin nating malakas ang tangan ito, kahit sabihin nating malakas ito, at tinisting mo agad sa iyong katawan ng patalim, cryom o blade, talagang masusugatan ka mga kapatid, sapagkat ang pagtitesting ng mga matutulis na bagay mga kapatid ay nangangailangan yan ng matinding debosyon mga kapatid. Dapat may sarili kang pundasyon. Yan, matagal mo nang binadasal mga kapatid ang mga pangkarga, yung puder, pundo, bakod, balabal, saka pampalakas at pampagana ng mga dasal at orasyon, pati na rin yung pampalakas at pampagana ng mga mutya natin mga kapatid o gamit spiritual. Dapat po mga kapatid na nakadepende po sa kalooban ng Ama yung pagdadasal niyo mga kapatid. Minsan nagkakamali tayo mga kapatid, yung sabihin lang natin na Amang may likha, yung minsan yung kadalasan Panginoon lang ang sinasambit natin. Minsan sinasambit natin, Panginoon ko, sana po ibigyan niyo po ng bisa o kapangyarihan. Ang mas tama po dyan mga kapatid ay dugtungan niyo ng pangalan mga kapatid, sapagkat ang demonyo mga kapatid ay isa rin yan sa Panginoon. Ang kumpleto talaga dyan mga kapatid ay Panginoong kong Jesus o Amang Yahweh, Amang may likha. Ganun po dapat mga kapatid, Amang may likha, sana po pagkalooban niyo po ng bisa, basbas at kapangyarihan ang lahat kong mga tangan spiritual at lahat kong mga orasyones at mga medalyones, mga tsaliko, anting-anting, talisman at iba pang bertod na nabilong sa elemento sa hangin, tubig, yuta, kalayo, dalugdog, kidlat, bulalakaw na magiging buhay at magbibigay ito ng pangkalatang proteksyon sa upinsa, dipinsa, mapa mental, physical or spiritual, maging mga mapintas yung mga mababangis na mga hayop ay hindi kayang lumapit sa akin. Ganun po yung hilingin niyo, kung hindi naman po magiging labag sa iyong banal na kautusan. Sana po dinggin niyo po ang aking kahilingan. Sa pagpapagana naman ng mga kapatid, sa pagpapagana ng dasal sa orasyon o sa kabal, ito yung idugtungan niyo ng mga kapatid. For example, ito matalas na na itak, ganon, yan. Matapos niyong dasalin, for example, yung kabal ni
Santiago de Galacia, yung Akram Indirim, Perdition, yan 3 beses. Saka silyahan mo ng Sator Repotinito Operaro, tas 3 beses. Yan, dugtungan mo ng susi yung Bambaubim. Yan mga kapatid, Bambaubim. Yan, isa sa malakas na susi yan, Bambaubim. Matapos mong sambit ang Bambaubim, hilingin mo yung sariling hiling mo sa Amang Maylikha na Amang Maylikha, sana po'y kalooban mo ng bisa itong orasyon para masubukan ko ang aking kabal. Kung hindi naman po magiging labag sa iyong banal na kautusan. Yan po palagi ang sambitin nyo mga kapatid, yung kung hindi naman po magiging labag sa iyong banal na kautusan, sana po ipagkaloob mo ang bisa sa kabal kunat o ano pa mang hiling nyo sa pagsubok sa inyong gamit o sa katawan man mga kapatid. Yan po mga kapatid, na sana po may naintindihan tayo mga kapatid, at ugaliin nating magdasal mga kapatid araw-araw. Magpakabuti po tayo mga kapatid, huwag po nating araw-arawin ang pagtesting ng mga gamit na ganto-ganto. Hamunin nyo yung ibang mga antingeras. Hindi po maganda yun mga kapatid, sapagkat mayroong wala sa atin na mayroon sa kanila. Yan lang po mga kapatid. Mag-shoutout muna na tayo mga kapatid sa ating mga solid supporters. Shoutout muna sa aking kaibigan na si Bro Joel Kahukum, Clint Bert Beras, Natu Ibu. Yan, shoutout sa bro. At saka kay Ralph Andrade, Toto Dilatado. Shoutout din kay Bro Ronel Tenyahura, Eric Cabais. Yan, shoutout sa bro. At saka kay sino pa ba yung mga katrupa natin dyan, kay Bro Rex Casquijo. Shoutout din kay Bro Joel Dosdos. Yan, ito po yung ibigay ko sa kanya bukas. Yan o, nakangiti pa yung yung isang gabay. Yan, Bro Joel Dosdos, shoutout sa bro. Shoutout din sa taga LBC at sa mga kapwa ko vloggers, antingeros, Loy Agimat. Yan, shoutout sa bro. Sa kay Ma'am Nira Orsa, Ma'am Clarita, Ma'am Katis Closer, Steve Ari, Leo Salvantiari. Yan, shoutout sa bro. Shoutout din kay Rich Tabs Hunter, JS Hunter, shoutout sa bro. Melkian Lamuste, Alfredo Baisan. Yan, shoutout sa bro. At sa lahat-lahat ng mga solid supporters natin dyan, shoutout nga pala kay Bro Riste. Yan, kay Bro Rani. Yan, shoutout sa bro. Bro Rani, siya po ang isang mabait natin, nagbigay ng regalo natin na cellphone pang vlog. At sa lahat-lahat ng mga solid supporters ko dyan, mga antingeros dyan, shoutout po sa inyong lahat. May idudugtong lang tayo mga kapatid na isang aral mga kapatid. Paano natin malalaman kung yung antingero ay pinipirahan lang tayo, or yung hindi nagmamalasakit? Isa lang po mga kapatid, ito yung para sa akin lang po ito mga kapatid. Ang antingerong nagmamalasakit mga kapatid ay hindi nagbibigay ng presyo mga kapatid ng gamit. At saka kung may kukuha man ay sasabihin mga kapatid kung paano ang dapat gawin, ano ang ikakarga, pamamaraan. Yan po mga kapatid, hindi na i-indyanin mga kapatid kapag nagtatanong siya mga kapatid sa kung ano ang mga dasal na dapat na ikarga dito, ay magre-reply mga kapatid, may malasakit yan mga kapatid. Pero kapag kinuha niya mga kapatid na, for example, sinabing 3K yung gamit, na 3K
1K or ano pang yung nagsasabi ng ano mga presyo na ganto matapos nung kunin yung gamit ay kung tatanungin mo at sabihin lang na pangkalatan na yan, hindi na yan kakargahan, yan po ay mali mga kapatid. Yun po ay hindi nagmamalasakit mga kapatid, sapagkat ang gamit mga kapatid kapag hindi mo kinakargahan ay malulubat yan mga kapatid. Katulad din yan ng cellphone. Ang cellphone mga kapatid ay kapag nalubat, kahit anong pindot mo dyan, talagang hindi na yan gagana. Yung sinasabi ng iba, kalikasan yan eh. Totoo po yun mga kapatid, kalikasan, may taglay na bisa. Pero ang tanong kung yung nagising mo ba ang bisa ng gamit ng kalikasan, yan mga kapatid. Kaya mo bang gisingin ng walang dasal? Kahit mga ordinaryong dasal mga kapatid, kapag galing sa puso na hinihiling ninyo na sana'y gumana ang gamit, makapagpabukas po yan ng bertod ng isang gamit. Yan po mga kapatid, basta galing sa kalooban. Yung idugtong niyo palagi na sana po kung hindi naman po magiging labag sa inyong banal na kautusan namang may likha, sana po bigyan na po ng kakaibang lakas. Yan po palagi ang idugtong niyo mga kapatid. At iwasan po natin ipagyayabang. For example, may gamit ka na hindi pinutukan, lihis, at saka nagpapakita ka na ng kababalaghan o kabal sa iyong katawan. Kapag sa tunay na labanan mga kapatid, yan po ay madaling matutudla. Yan mga kapatid. Mas nakakagulat mga kapatid yung hindi nagpapakita ng bisa, or yung tunay na hindi minsan lang nagpapakita ng bisa ng kanyang tangan, sapagkat katulad din yan ng taong tahimik, pero kapag yan ay nagalit, ay ba, mas matapang pa yan sa isang tinatawag natin na killer mga kapatid. Matapang pa yan sa berdugo kung magalit. Yan po ang tunay na antingero mga kapatid, yung hindi mayabang, sapagkat ang kayabangan mga kapatid ay yan po ay maraming nagkaka-interes sa iyo, sapagkat susubukan ka ng mga taong iyong hinahamon mga kapatid. Yan po mga kapatid, sana po may natutunan kayo mga kapatid, at palagi po nating pagkatandaan na ang pinakamalakas pa rin na gamit agimat sa buong San Sinokob ay ang paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos Amang siyang lumikha. God bless all po sa inyong lahat.